Hello. So, ito yung reading natin para sa mga collectives. Take only what resonates. Collectives to, guys. Wala tayong specific zodiac sign. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. So, for collectives, Two of Wands, Eight of Wands, the Knight of Cups. Bottom of the deck is the Four of Wands. Wait lang guys, inayos ko yung table ko. Ayan. So, okay. So, sa nakikita natin dito, I'm feeling like meron kang plano. And the Eight of Wands, the Knight of Cups, nakakita tayo ng mga offer sa'yo. Ato lang guys, sa ngayon, maaaring may mga bagay na pinaplano ka, like maybe may kinalaman sa stability, career, money. Huwag ka masyado mag-overthink. The Eight of Wands, nakikita natin, may mga tao, family, friends, na nandiyan sa paligid mo to help you. Ang magiging pinakakalaban mo lang dito is the Three of Swords, which is yung emotions mo or pag masyado ka nagpadala dun sa mga bagay na wala sa'yo. The Four of Pentacles is also here. So, sa nakikita natin dito, lalo na with the Four of Pentacles, Four of Cups, masyado ka kasing nag-iisip ng mga bagay na wala sa'yo at wala pa sa'yo. Okay? So, kung ano na lang muna yun nandyan, doon ka na lang muna mag-focus. Okay? And, mas mag-focus ka sa positivity, doon lang muna. Kasi pag nag-focus ka doon sa mga problem and etc., isipin at iisipin mo yun, may stress ka lang. Okay? Mga nasa isip, yung person na nasa isip mo. Person na nasa isip mo, sino to? Person na nasa isip mo, sino to? Okay, person na nasa isip mo, you do have the Eight of Swords, the King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Tapos meron tayo ditong Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Ace of Wands, bottom of the deck. Okay. Yung person na nasa isip mo, medyo stress siya ngayon. This person could be someone who is stuck. Hindi siya makalis sa sitwasyon niya. Two of Pentacles, pwedeng may other choices. Etong person na to. And, yeah. I feel like minsan siya naging parte ng buhay mo. Malaki naging papel niya. And mahirap siyang kalimutan. Especially nung kabataan mo na part. Okay, nung kabataan mo, maaaring lagi mo naaalala or naiisip itong person na to. Or nakasama mo itong person na to during those days. Emotion ninyo sa isa't isa. The Sun. Sa ngayon, you are happy. Actually, nag-focus ka naman sa positivity. Tuloy-tuloy mo lang yan. Yun nga lang, may mga times na nalulungkot ka, na-stress ka. Kasi nga, Three of Wands, naaalala mo yung mga wala sa'yo. And maybe it including this past. Pwede may mga times na masaya ka naman, pero pag naaalala mo siya or naaalala mong wala siya sa buhay mo, yun lang naman yun, nakakapagpalungkot sa'yo. You keep on daydreaming with the Seven of Cups dito sa bagay na ito, sa person na ito, and it's not helping you. Diba? Parang nalulungkot ka lang, naiinis ka lang, na-stress ka lang. So, yun lang. But overall, masaya ka naman. Huwag mo lang alalahanin yung mga bagay na yun. Emotion ng person na to sa'yo with the Magician, hindi siya naging honest sa'yo regarding sa emotions niya. Nandiyan lang siya sa paligid mo or hindi pa naman siya completely nawawala. With the Four of Cups, may mga bagay lang siya na hindi siya sigurado regarding sa connection ninyo dalawa or regarding sa kung paano kanya haharapin yung past ninyo. I feel like may mga, with the Page of Pentacles, may mga offer dito, may mga sinabi dito na naging dahilan para mag-think twice itong person na to. With the Hierophant, medyo may mga lesson siyang
na-experience ngayon, especially with the devil, Capricorn energy. Maybe this is a boss or someone na nagmamanipulate sa kanya ngayon. Gusto niya na mag-end itong bagay na to with the tower and with the world. I feel like itong person na to, gusto niyang magkaroon ng completion or matapos itong problema, or yeah, I feel like it's a problem para sa kanya, stress. Kung ikaw na-stress ka sa mga bagay na wala sa'yo, itong taong to, na-stress siya sa mga bagay na nandyan sa paligid niya ngayon. Parang hindi niya magawang maalisan or hindi niya magawang makaalis dito sa bagay na to. Kasi parang nagiging bossy kind of energy. Parang hindi niya magawa yung mga bagay na gusto niyang gawin dahil dito sa taong ito. Gusto niya ng pagbabago. I feel like itong person na to is also, if you're dealing with someone na married or may marriage or maybe may ka-live-in na partner, the Four of Wands here, gusto niya na tong alisan or layuan or hindi na siya happy. Lalo na with the Chariot here. Papakita pa yung Ten of Swords. So, hindi na siya happy dito sa relationship niya with this person. Gusto niya na ng pagbabago. Yung mga linya dito sa may gilid ng... Okay, sorry about that. Nakat yung video. May times na nagkakaroon ng ganun. Nagloloko kasi yung aking phone. Anyway, the Wheel of Fortune, gusto niya magkaroon ng ending or pagbabago dito sa relationship, especially with the Death card ending. So, you could be dealing with someone na committed na, kaya lang with the Five of Wands, nagkakaroon ng pag-aaway kasi sa kanila na hindi na siya happy. Kaya nga gusto niya na tapusin to. In the near future. In the near future, the Queen of Wands is here. Six of Cups. The Three of Swords. And Six of Pentacles. The Ten of Wands. The Strength card. The Nine of Swords. I feel like regarding the past, you are the Queen of Wands. What's with the Queen of Wands? Clarify lang muna natin, guys. Temperance is here. So, you're being patient regarding the past. Nandun yung continuous lang yung pagmamahal mo sa sarili mo with the Empress. Knight of Swords. I feel like pinupush mo pa rin tong reconciliation sa inyong dalawa sa future with the Eight of Cups. Pero, hindi naman to the point na maghahabol ka dun sa tao. Parang pinupush mo lang, gusto mo lang. Maybe kasi you still love the person or there's spiritual connection sa inyong dalawa. And yun talaga yung gusto mo, magkaroon ng relationship, partnership, union sa inyong dalawa with the Star. So, this is what you want. But yung person na to, the problem is meron siyang mga responsibility with the Ten of Wands and the Three of Swords. Masakit para sa kanya if, kumbaga, bibitawan or aalisan. Kumbaga, hanggat maaari, kakayanin niya kung ano man yung mga bagay na nagpapahirap sa kanya kasi nga ayaw niya na, I feel like these are children, ayan, children na parang kailangan ng tulong or kailangan ng help niya, of course. So, pwedeng yung person na ito may anak or, dun sa person na isang kakonect niya. And that's the reason why hindi niya to ma-let go. But tell me about this. Hindi ka naman affected dito. You just want reconciliation. Pero, parang bahala na, divine timing na lang ang bahala sa reconciliation na yun kung mangyayari. Yun yung nakikita natin for you. The devil is here. So, for what I can see here is that hindi rin siya kasi ile-let go. The problem is yung the devil or the person na kakonect niya is hindi rin kasi siya para i-let go ng taong yun. So, parang hindi niya kaya at saka hindi siya papayagan. So, that's the reason. But, with the Death card, you see here the Death card, nagpapakita pa rin to ng ending.
sa relationship or sa connection nilang dalawa. Parang patibayan patibayan. And you do have here the Page of Wands. There's an ending sa kanilang dalawa. Time will come, the Nine of Swords, yung problema, yung stress, or whatever is going on doon sa relationship connection nila, may time will come na hindi nila kakayanin pareho yun. Kasi with the Page of Wands, toxic yung communication. Isa pa ito sa hindi nakakatulong. Kasi if they want to ayusin, 'di ba? Fix the relationship, the connection, kailangan pati yung communication na ayos. The problem is that yung communication lumalala. Okay, parang nangyayari, they're holding on to sa relationship because of the child, 'di ba? Kaya lang, yung minsan kasi sa relasyon ng mag-asawa, hindi lang enough yung child na sabihin mo para mag-work yung relationship. Kailangan i-work out nila pareho yun. Kaya lang hindi nga nag-work out or hindi nagiging maayos. So, I can see possible ending dito. Patigasan lang talaga. You know, habang nagre-read ako sa'yo, what I see is, may game show na ganun ano bang game show yun? Para kasi ako nanonood ng TV ngayon and I can see that particular game show. Nakikita ko rin siya minsan sa sa newsfeed like sa Facebook. Ano siya, yung parang patibayan kung hanggang kailan, hanggat hindi ka bumibitaw, parang ganon. I mean, hindi ko masabi yung name ng game show, but I will try na banggitin kung ano yung, anong ginagawa dun sa game na yon. It's like, for example, may 4 na tao, and then nakahang lang sila, nakakapit lang sila, halimbawa yung kamay nila, nakahawak lang sa baras or nakahang lang. And then, patagalan sila kung sino yung matira, yun yung mananalo. Okay? So, yun yung nakikita ko dito while I'm reading this. Parang, kailangan, patibayan lang sila. Kung sino mo una bumitaw, talo. Parang ganon. And, the way I see this, pareho silang bumibitaw. Kasi hindi nila kaya Instead of them pushing each other, na huwag ka bumitaw, ganyan-ganyan. Sa halip na push nila yung sarili nila, na kumapit lang, nahihirapan din sila. The more din naman kasi na nag-i-stay sila sa relationship, the more din na nahihirapan sila. Kasi ang totoo niyan, kasi pareho naman silang gusto nang bumitaw na lang kaysa ituloy pa. Pero hindi nga pwede kasi may nagiging pumapagitan sa kanila, which is the child. Well, eventually, hindi na rin, kumbaga nowadays, mas madali na lang mag-let go compared maybe in the past. I don't know, hindi pa naman ako nabuhay nung time na yun. 'Di ba? So, in the past, parang tinatry i-work out yung relationship, ganto ganyan. Pero ngayon, mas madali na. Bakit? Kasi, right after you leave the relationship or marriage, ang dami mo ng ways para maging masaya. 'Di ba? Hindi katulad dati, pag, halimbawa, toxic ang relationship, naghiwalay, walang mga cellphone, etc. Hindi mo pwedeng makakonect or makakontak ko. Kamusta na kaya yung ex ko? Baka pwede ko siyang kontakin ulit. Parang ganun. Ngayon, pwede ka na maglibang-libang kahit sa cellphone lang. So, there's a lot of ways to make you happy. And that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.